Bitin yung worship natin eh. Ang iba lang nanonood, hindi talaga nag-worship. Nandito tayo para sumamba sa Diyos. Tama po ba? Ang pagsamba ay higit sa mga regalo na yan. Ang mga regalo, bukas ubos na yan. Kasi either sa next, luma na. Kapag pagkain, ubos na rin yan naman. Amen? Pag nag-worship po tayo, pupunta tayo sa church, ang intention natin is ang Diyos. Tama po ba? At hindi tayo nandito para magsama-sama lang. Tama po. Encounter natin ang Panginoon. Ako bilang lingkod ng Diyos, ikinatutuwa ko na bawat isa sa atin ay ma-encounter natin ang Diyos. Kasi yun po ang pinaka-purpose po natin sa buhay. Tama. Maring bisita ko ngayon, hindi po ako stricto. Yun ang po yung totoo. Amen. Kung hindi mo narinig ito sa iba, salamat sa Lord. Dahil napunta ka rito, naniniwala ako maiintindihan mo na ang pagpunta natin dito ay pinunta natin ang Panginoon. Tama po ba? Kami hindi rin dito kung wala ang Diyos. Hindi rin kami at hindi rin bawat isa nag-prepare kung hindi ang Diyos. Amen. Dapat bawat Pilipino, bawat tao ay sumasamba sa Diyos. Hindi lang dahil na may okasyon. Kasi yung iba po, ma-attend kapag December, o mayroong namatay, o may birthday. Ngayon po. Ngayon po ay maunawaan natin na very important na tayo po ay pumupunta sa bahay dalanginan. Amen? Totoo yan, ha? Kita tayo sa linggo. Totoo yan. Sabi mo sa katabi mo, totoo yan. Ang sabi ng chapter 10 verse 25 ng aklat po ng Hebreo, huwag mong kaligtaan. Huwag kang mag-absent. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-absent. Check nyo yan, Hebrew chapter 10 verse 25. Kung mayroon ka lang patutunguhan na importante, pwede ka makakapag-absent. Pero ang bahay dalanginan, lagi kang inaantay ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, hinihintay ka ng Lord. Lagi. Diba? May natutunan ba? Kasi kung hindi nyo natutunan sa iba to, dito matutunan nyo po yun. At natutuwa po ako na ma-share yun. Hindi ako galit. Sinishare ko lang po. Very important na tayo po ay may isang siguradong dahilan bakit nandito po tayo. Alam niyo yung mga blessing na yun, resulta ng inyong prayer. Resulta ng aking prayer, resulta nating lahat sa pakipag-ugnayan sa Diyos. Pero kapag maging perfect, at siya'y perfect sa atin na lagi po natin siyang intention sa ating pagdalo. Tiyak po na sobra pa dyan. Sino naniniwala na may sobrang pagpapala? Amen. Siksik, liglig, umaapaw, walang sapat na silid na kalalagyan. Yan po yung pangako ng Diyos. Tama po ba? At kailanman ang Diyos hindi pumalpak sa kanyang pangako. Tayo lang. Pero siksik, liglig, umaapaw, walang sapat na silid na kalalagyan. Sobra-sobra sa iyong bank account. Di ba Nanay Karen? Oh, sabi ko nakatanggap si nanay. Sobra sa milyon. Amen? Ang pagpapala ng Diyos. At hindi lang dito, maging sa bahay mo. Kanta tayo na isang kanta. Yung napakagandang kanta. Para makapag-worship. Kasi kanina hindi ko nakita ang marami na sumasamba eh. Gusto kong sumamba lahat. Yung sincere po tayo. Hindi lang seryoso. Sincere po tayo.
Sumamba sa Diyos. Kasi gusto ng Diyos na kapag lumalapit tayo sa Kanya, sumasamba po tayo. Nagpupuri tayo sa Diyos. Sapat ang mga testimony kanina para siya ay sambahin, pasalamatan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Oh, give thanks because He's given Jesus Christ. He's give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. His Son, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of the Lord has done for us, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done.
Ngunit ang kahabagan mo sa krus ng Kalbaryo, ang kahabagan mo doon, O Diyos, sa manger na kung saan isinilang ang bugtong nanan upang maging dahilan ng kaligtasan namin, upang maging dahilan ng iyong pagwawalang sala sa amin, pag-aaring ganap sa gitna ng aming kakulangan at paulit-ulit, O Diyos. Narito kami sama-sama kasama na aming mga bisita sa loob ng ilang taon na ginagawa po namin ito. Sila na may karamdaman, sila na may kakulangan, sila na mga nangangailangan ngayon. Ay ipuin niyo po bawat isa sa amin na magsambidla ng pagpapasalamat sa araw na ito. Ay maranasan ka, makaniig ka sa lugar na ito at maging sa aming mga tahanan na hindi na kailanman na ikaw ay aalis pa. Na iyong sasabihin sa amin na ikaw ay sumasamin. Ikaw ay kasama namin. Ikaw ay katulong namin, O aming Ama. Ikaw ay nagbabago ng aming buhay, ng aming ugali. Ikaw ay nagbabago ng aming sitwasyon, ng aming pinansyal, ng lahat ng bagay sa buhay namin, ng aming pangangatawan, O Diyos. Kung noon ay magaling na kami, pinagaling mo pa kami lalo, O Diyos. Kung noon ay masagana kami, lalo mo pa rin pinagsasagana ngayon. Kung noon, O Diyos, ay nilagay mo kaalaman, karunungan sa iyong mga salita, galitin ngayon, O aming Ama. Pakapuspusin mo kami ng salita mo. Kung noon ay pinupuspos mo kami ng iyong Santong Espiritu. Higit sa oras panahong ito, Ama. Uuwi kami, maaaring bago kami, maaaring matagal na kami. I-restore mo ang aming relasyon sa iyo. I-restore mo, Diyos, ang aming paglilingkod sa iyo. Anong meron kami na pinagkatiwala mo'y gamitin mo, Ama, papagamit namin sa iyo. Sa araw na ito may ginagawa ka. Sa araw na ito ay may pangungusap ka. Sa araw na ito, Diyos, ay nagpala ka. Kung nagpala ka noon, isilang ang Panginoong Jesucristo sa krus, na kung saan siyang nagbayad ng aming mga kasalanan. At nabuhay na maguli pagkalipas ng 3 araw. At nagsasabi siya ibabalik. At narito at nagsasabi siya na kami susunod sa iyo. Amang Banal, baguhin mo ang mindset namin. Baguhin mo ang aming mga desisyon. Desisyon na mahalin ka namin. Desisyon na maglingkod kami sa iyo. Desisyon na magpasalamat kami sa iyo. Desisyon na parangalan ka. Desisyon naman na ikaw ang malaking regalo sa buhay namin. Ikaw ang totoong regalo, higit sa mga ito, na mga regalo namin nakikita, O Diyos. Ikaw ang totoong regalo sa tuwing kapaskuhan at sa tuwing kayo'y pasasalamatan namin, O aming Ama, sa buong buhay namin. Dahil kung hindi ikaw regalo sa amin, paano ang aming buhay? Saan kami tutungo? Tunay at makapangyarihan ka. Pagpalain mo ang lahat sa umagang ito. Sambahin ka. Dakilain ka. Diyos na dakila. Sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, lahat ay magsabi na Amen. Sige po, tayo po ay makaupo. Wini-welcome po ang lahat po ng mga kapatiran sa ngalan ng gawain po ng Anointed House of Prayer. At the same time, ang mga nanonood sa ibang lugar, lalo na po sa Cebu at maging po sa Bohol. Wini-welcome po kayo na kayo po ay makasama po namin. At the same time, ang mga bisita. At walang tigil na sila po ay umaabang ng mga gawain po natin. Amen. Sa kaiba pong pagpapahayag ng Panginoon sa pangunguna niya po sa atin sa bawat panahon. Amen. Buong buhay ko po ngayon ako nakakita ng maraming regalo. Hallelujah. Sa sunod,
Baka kalahati lang ha. Huwag mo na po. Kalahati muna. Sa sunod, hanggang doon na yung regalo, nandun na yung mga tao sa labas. Pinapasa ko, sa'yo na yan. Amen? At yung pinakamas matindi, malawa kayo sa dito na lugar. Amen? Kinikita ko na na gano'n ang mangyayari. Amen? Kasi walang humpay na pagbibigayan. Amen? Hindi ko pa nagawa yung kanta na yun. Walang humpay na pagbibigayan. Walang humpay na pagsamba pa lang. Walang humpay na pagpupuri pa lang nagawa kong kanta. Okay? Let's talk about the goodness of God sa kapatiran ng Panginoon. May Bible po kayo, makibukas po kayo sa aklat po ng Thessalonians chapter 5 verse 18. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Sabi po rito, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ulitin ko po, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Pag-uusapan po natin ang pagpapasalamat. Kasi lagi naman natin napapag-usapan at maraming panahon na pag-usapan natin yung Pasko. Tama po ba? Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang pagpapasalamat. At sa pagpapasalamat po, mayroon pong 5 bagay na dapat nating maintindihan. At ang 5 bagay na yun ay patungkol po sa kapangyarihan o dahilan bakit tayo kailangang magpasalamat. Sabihin mo sa katabi mo, mula sa araw na to, sabihin mo, maging mapagpasalamat ka na sa Diyos at sa ating kapwa at sa ating sarili. Hello? 3 po yan eh. Una, sa Diyos. Tama? Sunod, sa ibang tao. Pamilya, kapitbahay, nagbigay ng 1 milyon na pera sa'yo, pasalamatan mo yan. Ayaw mo? Hindi yan darating sa'yo kapag ayaw mo pasalamat. Panghuli, yung sarili mo. Hello? Sabihin mo sa sarili mo, salamat. Salamat sarili. Buwapo ako. Pinagpala ko ng Diyos. Hello? Ayan. Dahilan. 5 dahilan para magpasalamat tayo sa Diyos. At yung mga dahilan na yon, dapat i-exercise po natin. Ibig sabihin, gawin natin lagi-lagi. Tama po ba? Kung ang Pilipinas, ang kanyang kultura, kapag nagpapasalamat ka, hindi ka na makaulit. Tama ba? Narinig nyo ba yun? Huwag ka na muna magpasalamat. Hindi na kita bibigyan ulit. Magpapasalamat ka. Tama ba? Tama ba? Narinig nyo ba yan? Alam nyo po, doktrina ni Satanas. Kultura ni Satanas po yan eh. Dapat lagi ka nagpapasalamat para lalo kang bibigyan. Tama ba? Basa. Una, sabi po rito, ito'y nagbubukas ng pinto ng durungawan ng kalangitan at maging sa Panginoon. Sino yung pinto? Sabi ni Jesus, I am the gate. Diba? Nagbubukas ng pinto. Sabi niya sa Psalms chapter 100, verse 4. Sa aklat ng awit, 100 verse 4, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupurit. Magpapasalamat kayo sa kanya at purihin niyo ang kanyang pangalan. So una, hindi magbubukas ang Diyos hanggat hindi ka nagpapasalamat muna. Tama po. Dami po nanghihingi sa Panginoon, hingi. May gift of healing. Di ba? May gift of healing. Sige lang hingi, pero hindi marunong magpasalamat.
Dapat, bago ka manghingi sa Diyos, pasalamatan mo na. Nagpagaling siya, nag-provide siya ng pangangailangan mo. Tama po ba? Nagligtas siya sa iyo, namatay si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, pinanganak ang Panginoong Jesus doon sa sabsaban, kahit na mahirap, kahit na persecuted, para sa ating mga kasalanan. Salamat, Lord. Salamat sa Diyos. Tama po? So, para magbukas palagi ang blessing, ang opportunity, dapat matutunan natin magpasalamat una sa Diyos. Sa mga tao nagbigay. Tama po. Naalala natin yung kwento ng Panginoong Jesucristo. May nagpagamot sa kanya, 10, pero isa lang yung bumalik. Tama po. Isa lang na nagpasalamat. Ngayon, dahil Kapaskuhan, puno ang simbahan. Hello? Pero pagka sunod na linggo, iwan ko na lang, kikita pa ba tayo? O huling pagkikita na. Huwag naman sana. Alam niya na yung word na huling pagkikita, di ba? Delikado po yun. Kanina napag-usapan natin, huwag magliban, huwag mag-absent. Tama po ba? Chapter 10 verse 25 ng Hebreo. Nung bago pa lang po ako naglingkod sa Diyos, lagi ko pong versikulo yun. Kaya natandaan ko po siya. May mga dahilan lang minsan na hindi ka makaatin. Pero kung lagi-lagi mo nang ginagawa, hindi na dahilan yun. Nang-aasar ka na talaga sa Lord. Di ba? Huwag mong gagawin yun. Kahit marami ka ng pera. Hello? Lalo na kung wala kang pera, kailangan ka talaga sa bahay panalanginan ng Diyos. Hello? Ano lang, karinig. Sige lang, tingin lang kayo. Bahala kayo. Dapat nagpapasalamat. Kasi dito pupunta ka sa bahay dalanginan ng Diyos. Bahay dalanginan po. Kasi noon tinatawag na templo. Pero noon nagalit ang Panginoong Yesus, ang bahay ng aking Ama ay bahay dalanginan. Diba? So, walang mananalangin doon at maghingi sa Diyos na hindi nagpapasalamat sa Diyos. Ikaw nga, naaasar ka sa kasama mo, hingi ng hingi, binibigyan mo, tapos hindi marunong magpasalamat, di ba? Ano yung isip mo minsan? Parang siyang may-ari ah. Hingi ng hingi, binibigyan ko, tapos hindi naman marunong magpasalamat. So, number 1 na dapat natin gawin ay magpasalamat para magbukas pa lalo ang Diyos. Kaya sabi niya sa Psalms, kayo ay magpasalamat. Habang nagpupuri, nagpapasalamat kayo. Di ba? Sa pagpasok. Kaya ang iba hindi nakapasok sa presensya ng Diyos. Kasi hindi nagpapasalamat eh. In literal, pagsamba, ang iniisip na manghingi lang. Amen. Hindi po masama manghingi. Talagang requirements ng Lord po yun. Tama? Kasi wala kayo kasi hindi kayo humihingi. Wala kayong sasakyan kasi hindi kayo humihingi ng sasakyan. Wala kayong pera kasi hindi kayo humihingi ng pera sa Lord. Amen? Kung nangingi man kayo para sa kalayawan ninyo, kaya alam ng Diyos yun. Iba, nagpipray, makaganti man lang doon sa mga inano niya. Amen? Ang paghingi nila, pag-pray nila, dala ng kasamaan ng loob. Huwag ganun. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ganun. Dili amo gayon. Kung sa Bisaya pa. Di ba? Huwag ganun. Pangalawa, pagpapasalamat ang kasagutan ng lahat ng suliranin. Sino naniniwala na yung problema mo may sagot kapag nagpasalamat ka? Halimbawa, may sakit ka. Sabihin mo, thank you Lord. Sa sakit, gumaling na. Di ba? Pero naramdaman mo pa rin. Tama? Tama ba? Pero kailangan mong gawin yon. Kasi may sagot. Kasi pag hindi mo ginawa yun, wala yung sagot. Sabi sa Thessalonian. Thessalonian chapter 5, yung key verse natin. 1 Thessalonian chapter 5 verse 18. Hayaan mo, magpapastor yan. Yan ang matinding pastor.
sa panahon niya. Sabi mo rito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat itong kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Alam niyo ba yung story ng verse na ito, ng passage na to? Actually, sa lugar po ng Thessalonians nung nagsulat si Apostle Paul, may problema. Tama? Tama. At kapag binasa po natin ang buong passage ng ating binasa doon sa chapter 5, verse 18, sa Thessalonica, may gulo. So pag may gulo, may problema. Tama po ba? Hindi nagkakasundo ang mga tao doon. Ang mga membro. Ang isa gusto dilaw. Ang isa gusto blue. Ang isa gusto green. Tama? Ang isa mag-rally. Ang isa naman mag-pray. Hindi sila nakakaintindihan. Ang isa naman gusto litson. Eh alam mo namang na-high blood na ako. Bakit mag-litson ka pa? Walang ganon dito. Tama ba? Wala namang gulo. Ano yung mga problema natin? Wala tayong budget. Wala tayong pambayad. Tama ba? Mga ugali hindi maganda. Sa loob ng bahay, hindi nagkakaintindihan si Lula, si nanay, si tatay, si ate, si kuya. Tama, may gulo, may problema. So ito yung sagot para magkaroon ng solusyon sa ating problema. Sabi mo, solusyon. Sa ating tahanan, sa ating komunidad, lalo na sa bansang Pilipinas. Tama ba? Wala kang ibang gawin, hindi mag-rally. Kayo nag-rally kayo, no? Pag naabutan kita, kaya maabutan kita dyan, bubukbugin kita ng prayer. Hindi naman bubukbugin ng saksa. Prayer! Magpipray kita. Di ba? Ang solusyon sa Pilipinas ay, at ang solusyon sa buhay mo, solusyon sa bawat sa atin, magpasalamat. Tama? May sakit ka, pasalamatan mo na magaling ka na. Itong lugar natin, nagsisiksika tayo. Salamat Lord, nagsisiksikan kami. Kasi may darating kaming malaking lugar. Amen? Ayaw nilang pumayag. Gusto talaga nila siksikan. Kaya ngayon, mayroon pong matinding korupsyon at nabisto yung mga korupsyon. Sa totoo lang, sa nakalipas marami ng korupsyon, hindi lang nabibisto. Tama? Pasalamatan natin sa Panginoon. Kasi, ang susunod, maging maayos na. Tama ba? Pag nasirang sasakyan mo, pasalamatan mo. Kapag naubos yung bigas sa lalagyan mo, pasalamatan mo kasi may darating. Tama ba? Pasalamatan mo, nagkasakit ka kasi ang Diyos na tagapagpagaling ay maranasan magagaling ka. Tama ba? Salamatan mo, na-scam ka. Kasi magkakaroon ka ng milyon. Hello! Wala na naman. Wala talagang maniwala sa sinasabi ko. Sinabi ito ng Lord. Sabi niya, sa lahat ng mga bagay, hindi po isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat itong kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Tama, di ba? Tama ba narinig nyo? Pastor, na-scam ko. Papasalamat po ka ako. Hindi lang minsan, palagi na lang ako nagataya eh. Wala akong kadala-dala. Pinautang ko, yan naman, hindi na naman nagbabayad. Huwag kang magagalit. Sabi mo, salamat Lord. Kasi pag hindi nakabayad, sabi mo sa Biblia, may ibang magbabayad ikaw. Di ba sabi ng Biblia, kung nagbibigay ka sa walang kakayanan magbigay sa iyo, sabi niyo walang halaga na magbigay kayo sa mga may kakayanan magsauli. Kasi tinanggap na ninyo inyong gantimpala. Pero sa walang kakayanan, tandaan ni Diyos ang magbibigay sa iyo. Mapalad sila nagbibigay sapagkat sila ibibigyan. Hindi sinabi na gagantihan sila ng kanilang binigyan. Hello? Wala nakalagay sa Biblia gano'n. Nakalagay sa Biblia, mapalad silang nagbibigay sapagkat sila'y bibigyan din. Siksik, liglig, umaapaw, walang sapat na silid na kalalang yan. Hello? Kaya bigay lang. Walang kadala-dala. Hindi naman nagbibigyan eh.
Hindi mo bibigyan niya. At least, nakapagbigay ka kaysa ikaw nang binibigyan lang. Di ba? So, ibig sabihin, magpasalamat ka kasi yan ang solusyon. Pero kapag nagmurmur ka, sabi mo, huwag kang nagmumurmur. O ngayon, lahat ba hindi nagmumurmur? Sabihin mo, wala yan sa bagong silang. Hello? Kapag nagrereklamo po tayo na konti ang natanggap natin, ang iba, nag-thank you, galit pa. Thank you! Ang barat-barat mo. Wag po ganon. Ang salita ng Diyos, tanggapin mo na maluwag. Amen? Pag hindi kinaya, Panginoon, alisin mo itong sama ng loob ko. Tama ba? Ipag-pray nyo, Lord, alisin mo to para magiging sagot sa aking mga kailangan. Tama mo ba? Yung sakit mo, dali lang yan gagaling. Bukas, mamaya, galing na yan. Amen? Kapag marunong ka magpasalamat sa kagalingan ng Diyos. Amen? Hindi nang kailangan niya na idalhin ka sa ospital. Amen? Sa kaunting hilot-hilot lang yan. Pagsisisi ng kasalanan sa Diyos. Kasi minsan ng mga sakit, dala ng kasalanan niya. Nag-absent ka. Yung word of God pa lang, nag-absent ka sa bahay dalanginan. Kasalanan na ganyan. Pagbibigay, kahit mayroon ka, ayaw mo magbigay, ang kuripot mo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang kuripot. Di ba? Kaunti pagsisisi lang yan. Tapos magpasalamat ka sa Panginoon. Aapaw, susobra, higit sa kinalalagyan yung mga blessings na darating sa iyo. Amen? Ang susi ay dapat magpasalamat sa Diyos. Pangatlo, sabi po rito, katiyakan ng lahat ng bagay. Pinasa ko na ito kay Casey para gawin niya doon sa computer. Hindi niya ginagawa. Nasa Cebu pa ako dito, pinasa ko na ito. Pangatlo, katiyakan ng lahat ng mga bagay. Assurance, katiyakan, sigurado, walang palya. Tama po ba? Pag nagpapasalamat ka, tiyak na ang blessing mo. Tama po ba? Tiyak na ang solusyon. Tiyak na ang pag-asenso mo. Tama? Kapag nag-uusap kayo ng mag-asawa o either kayong pamilya para sa isang negosyo, sa isang plano, pasalamatan nyo sa Diyos, silihan nyo ng pasalamat. Kasi may assurance po ng yung pinag-usapan, hindi yun pinag-usapan lang. At pagdating ng araw, nagbabago, kaya nagkakagulo tayo. Tama po ba? Pasalamatan po natin, silihan natin ang pagpapasalamat sa Diyos. Sabi niya sa Philippians chapter 4 verse 6, Philippians, sa Pilipos chapter 4 verse 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay ay sa pamamagitan ng panalangin at daing. O, hindi natatapos doon, panalangin at daing. Na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ano ba yung kahilingan mo sa Diyos, kapatid? Iba-iba. Tama po ba? Hindi yung naghihiganti ka doon sa asawa mo, naghihiganti ka doon sa kasama mo, sa kapitbahay mo. Amen? May nakikinig ba? Ako, gutom na rin. Alam niyo yung tao pag gutom, nagbibingi-bingi o nagbibingi-bingi yan. Si JR Hindi totoo talaga, pag gutom ka talaga. Sino ba dito bagong gising lang? Parang nagkalimungatan na dumiretso rito dahil sinundo. O baka niyaya ka ng kapitbahay mo, si Nanay Karen, matindi mangyaya. Sama ka na! Sama! Galaki pang mata niyan. Pero ang ganda ni Nanay. Diba? Iba yung ganda niya eh. Kaya magkakaroon tayo ng church sa Cebu. Sino kung sasama sa Cebu? Para mag-Bisaya tayo doon. Open na ang Cebu.
sa panalangin. Hello? Kaya ngayon pa lang, pasalamatan na natin. Di ba? Kapag tayo po ay mapagpasalamat, mayroon pong assurance. Ano yung assurance na yun? Yung kaligtasan mo, pasalamatan mo na pinanganak ang Panginoong Jesus. Di ba? Ngayon ay Kapaskuhan. Tama ba? Hindi dahil sa schedule, hindi sa usapin na kung ano-anong sinasabi ng iba nagkukomento. Amen? Siya ay pinanganak. Hindi natin alam kung anong mga schedule noon o birthday niya. Tama ba? Ang iba nag-aaway pa sa mga... Oo. Gusto ng iba, September, magpasko. O, bahala ka. Sabi naman ng kanta, araw-araw ay laging Pasko. Hello? Saan ka ba? Saan ka ba kalalagay talaga? Pag araw-araw yan, lagi na may namimigay. At may natatanggap. Tama po. Hindi gawin na lang natin araw-araw yung Pasko. Pero habang nagbibigayan, dapat matuto tayo magpapasalamat kasi sigurado na ang ating kaligtasan. Number 1. Di ba? Assurance. Kailangan mo magpapasalamat. Sabi ng pangatlo, huwag kang mabalisa, huwag kang nag-alala dyan sa sakit mo na yan. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako nag-alala sa iyo, cancer ka, wala kang karapatan. Pagkalugi ka, scam ka, scam ka na naman, papalitan ka ng Diyos yan, milyon, bilyon. Hello? Huwag kang nag-alala. Kasi iba, pag nag-alala, nagmumukmok. Tama. Hindi naman na-stress eh. Nagmumukmok lang. Huwag mo akong kausapin. Huwag mo akong kausapin. Pag tinawagan mo, pinapatay ang cellphone. Nagbabalisa. Ibig sabihin ng mong problema. Sabi niya, huwag kayong magbalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay ay pasalamat. Di ba? Pag nag-pray ka, sidyuhan mo ng salamat Lord. Hindi lang kay pastor, sa Diyos, hindi lang sa kasama mo. O hindi niya tinatanggap ang pagpapasalamat mo, ang langit bukas. Kaya doon ka lagi magpasalamat. Tama? Sabi mo sa katabi mo, salamat ha. Salamat may bibigay ka sa akin mamaya. Isang libong ngiti. O, di ba? Hindi 1,000 simangot. Salamat. Kaya mayroon tayong kasiguraduhan. Amen? Sigurado na, sasama tayo ng Cebu. Huwag sa Bohol. Mahal doon eh. Mahal ang ticket doon. Nag-Cebu kayo muna. Daming promo pag pumunta ko ng Cebu. Kaya nga po ako nag-Cebu muna bago po nag-Bohol. Doon po yung destination. Tapos 2 oras na. Tapos maglagay ka sa sunod, dala ko ng kawil. Lalagay ko ng kawil. Habang nagtakbo kami na 2 oras, nangangawil ako. Sa sunod, magkami tayo na sasakyan, may barko tayo doon, di ba? Nangarap na. Ang 2 oras, gawin natin 3 oras o 4 na oras, ikot-ikot muna tayo sa Mactan para makita natin sila mula po. Mali mo, nagmulto siya. Di ba? Assurance. Sigurado na. Nanay, tingin. Sigurado na magkaroon ng simbahan sa Cebu. Amen? Dali magbiyahe doon eh. Mga tao doon talaga masaya kausap. May magpapakain na naman sila. Lagi ko lang tangi, fasting ako, Brad. Fasting. Pangapat, dahilan ng tagumpay. Kapag nagpapasalamat ka, may pagtatagumpay. Sabi mo sa katabi mo, nagtagumpay ka. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi kasama ang Panginoong Jesucristo, di ba? Kasi tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Tinapos niya ng mga
na pinanganak siya. At the same time, namatay siya at nabuhay siya maguli. Tama po ba? Siya nagbibigay sa atin ng saksis. Saksis sa kagalingan, kung may sakit ka man. Tama ba? Saksis sa pagnegosyo, kung may negosyo ka. Saksis sa papangarap mo ng bagay na yan at darating yun. Tama po? Kahit hindi pa siya ngayon, ngunit pinapasalamatan mo, may tagumpay na darating, may success. Amen? Yung pamilya mo, hindi nagbabago. Tiyak po may pagpabagong magaganap. Abangan po natin. Kung hindi man mangyari ngayon, katulad kay John Wesley, namatay mo na siya bago na bago yung pinagpipray niya. Yung kanyang kaibigan. Sinawang pwede at gusto na mamatay na para magbago na yung pamilya natin. Wala. Salamat. Si John Wesley, isinulat. Inuulit ko lagi ito. Walang panalangin na hindi sinasagot. Di ba? Walang panalangin na hindi sinasagot. Sabi ng kaibigan niya. Totoo ang sabi ni John Wesley. Dahil sinagot siya, binago ng Diyos ang buhay ng kanyang kaibigan na yun ang nagsulat ng aklat. Kaya kapag nagpapasalamat ka, may success, may victory. Sabi ng sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, alam niyo ba gaano kaproblemado ang simbahan ng Korinto? Matindi, di ba? Ang dami noong batugan. Pagpatugan daw, tanghali na gumigising. Di ba? Marami doon na matakaw. Ano yung matakaw? Alam niyo ba yun? Malakas kumain. Kahit wala nang kainin, nangangain pa. Daming problema doon. Iba-ibang problema pag binasa nyo doon sa Korinto. Ngunit nagsulat si Apostle Paul sa mga taga-Korinto. Sabi niya, salamat sa Diyos dahil siya ang nagbibigay ng tagumpay. Hindi ang problema doon na nakita at sinabi niya at kuninto niya at pinapayuhan niya ang mga taga-Korinto, kundi ang success o ang victory na ginagawa ng Diyos sa lugar ng Korinto. Sabihin natin sa katabi natin, matagumpay ka. Sabihin mo, matagumpay ka. Kung ayaw din magsabi sa'yo, sinabihan na nga, ayaw pa magsabi sa'yo. Ayaw niyo magtagumpay, bahala siya. There's power in the tongue. Di ba? Pag sinasabi mo, may nangyayari. May tagumpay dyan sa sakit mo. Gagaling ka. Amen. May tagumpay dyan sa prayer, sinasakot ka. Amen. May tagumpay dyan sa pagpunta mo rito kasi babalik ka sa linggo. Hello? Walang sana, kundi talagang mangyayari. Tama po? Panghuli, panglima, dahilan ng kalakasan. Marami nanghihina, gawa ng gawa sa simbahan, hindi na-appreciate. Tama ba? Gawa ng gawa sa bahay, hindi na-appreciate. Ang isang pagkakamali, nakalimutan yung mga sampo na ginawa mong mabuti. Hello? Hindi na-appreciate. Ano ba yung word na appreciation? It's a word of thanksgiving. Tama po ba? Kaya pag hindi ka na-appreciate, ano nangyari sa'yo? Nanghihina ka. Tama. Sabi ng panglima, dahilan ng kalakasan. Kapag mapagpasalamat ang mga tao sa bahay dalanginan, hello? Lahat ay nagiging malakas. Kaya abang tayo mamaya. Kung hindi ka man ma-appreciate mamaya, magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Tama mo ba? Imposible yun. Sa daming nakabunton dito, hindi ka mabigyan. Pambira talaga. Nakalimutan ka na talaga. Baka may balat ka sa puwit. Anak ka talaga ng malas. Amen?
Ilan pong pastor to? Kaya mo, pastor yan eh. Hindi yan umakyat sa pulpito kung hindi pastor. Yan ang pinakamitindi pastor kasi magda-drums. Ganito. Once na tayo po ay may pusong magpasalamat sa mga taong gumagawa ng mabuti, ikaw ay nagbibigay ng lakas. Lalo sa Diyos. Di ba? The more na magpasalamat ka sa Diyos, the more na ikaw ay lumalakas, hindi ka nang backslide, hindi ka nanghihina. Tama po? Kahit anong tindi ng mga problemang dumarating, malakas ka pa rin sa Panginoon. May ibang salita po eh, malakas sa Panginoon. Pag sinabing malakas, lagi pong may kakibat na blessing sa buhay. Sinsya na kasi mga English yung mga Gen Z. So kailangan po natin nagpapasalamat sa Diyos. Kasi kung hindi tayo mapagpasalamat sa Diyos, isang araw wala na tayo sa simbahan. Tama? Isang araw wala na tayo sa communication. Isang araw wala na tayo sa samahan. Wala na tayo sa mga ginagawa natin. Kasi nanghihina na tayo. Nanlumo na tayo. Ang susi para tayo po'y lumakas is magpasalamat sa Diyos. Tama? Sabihin mo, dapat lagi ka nagpapasalamat. Sabihin mo, dapat lagi ka nagpapasalamat. Alas 12 na, salamat sa Lord, tapos na rin. Di ba? Nagturo po ako ng 30 minutes doon po sa Cebu. Ayaw pa umalis ng mga tao. Tinitingnan ako, masakit. Sabi niya, bakit ang iksi? Kasi sanay po akong maiksi ang pagtuturo sa church namin. Yung mga tao pala doon sanay ng 3 oras, 4 na oras. Maklase mga tao sa Cebu. Doon sa Bohol. Amen. Number 1, magpasalamat. Number 2, magpasalamat. Number 3, magpasalamat. Number 4, magpasalamat. Number 5, magpasalamat. Sabi po dito, siyang nagbubukas ng pinto. Siyang nagbubukas ng mga durungawan sa langit. Di ba? Pangalawa, siya ang kasagutan ng lahat ng ating hinihingi o yung problema natin nagkaroon ng solusyon. Pangatlo, siyang katiyakan. Tiyak na. Ang iyong pinag-pray, tiyak na. Ang iyong kagalingan, tiyak na. Ang iyong pag-asenso. Kapag ikaw ay mapagpasalamat. Hello? Kaya huwag kang titigil magpasalamat. At may pang-apat, dahilan ay para magtakumpay ka. Silihan mo ng pasalamat lahat ng ginagawa mo. Ng mga meetings, ng ating pag-uusapan, hello? At pasalamatan natin ang gusto sa Diyos, Lord. Tutulungan mo kami, pati ng iyong mga anghel. Amen? Na yan ay maganap ang mga tagumpay na yan sa buhay natin. At panglima, walang panghinaan, lalo lang tayo lalakas. Dati, naalala ko noon, kami lang namimigay. Ngayon, marami nang kasama namimigay. Sa sunod, lahat naman namimigay na. Isang araw, nasa labas na, namimigay na lang tayo. Hello? Ang sarap nun. Amen? Tapos yung pupunta kahit bibisita, namimigay. May iba nagbisita lang dito pero namimigay. Hello? Kasi po, ang puso po natin mapagpasalamat sa Diyos. Kapag mambuhay natin ay punong-puno ng pagpapasalamat sa isang taon, hindi natin kailangan anong ibabudget natin sa darating na Thanksgiving. Wala pong usapang ganun. Kusang. Kusa po nagdadala lahat. Amen? Yung kunti ang dinala, hindi naman nagkulang. Tama? Yung maraming dinala, hindi naman sumobra ng higit. Di ba? Dahil lahat po na-distributan. Tama ba? Walang umuwi na luhaan.
Amen. Kasi kapag mapagpasalamat po tayo, tiyak po ng Diyos sa kanyang trono ay natutuwa sa atin. At kapag natuwa ang Diyos, papadala niya tayo ng pagpapala, hindi ng sobra. Papadala niya tayo ng kagalingan, hindi ng sakit. Di ba? Papadala niya tayo ng budget. Hello? Papadala niya tayo ng tamang tao. Amen? Dati kunti lang dito kakantahan, ngayon dami na nila. Sabi ko, Lord, salamat. Elias, tindahan, salamat. Mauubos kang mga tuyo. Dahil ka mauubos ka. Amen. Salamat, Lord. Kahit ganyan lang yan kulit yung aking customer. Salamat, Lord. Nagkabenta ako. Amen. Kahit ganito lang kaliit, puno naman kami. Maliit na nga, wala pang umaatin. Ang hirap nun. Maraming malaking simbahan. Kunti lang ang pumupunta. Pag birthday lang o pag ganito lang na okasyon. Tama po ba? Pasalamatan po natin. Mga anak po natin, pasalamatan natin ang Lord. Na magiging matino na sila. Yung mga malilikot, magiging pastor na. Hallelujah. Amen. Araw-araw sabi mo, pastor ka talaga kasi mahilig ka talaga magpunta, maglakad-lakad sa harapan. Kasi pastor lang yung naglalakad yan eh. Di ba? Yan may mga engineer. Mga kuhan po yan, mga disente, nandyan lang po yan sila. Pero mga pastor talaga, mga obispo, sige lakad yan, mga apostol, propeta, lakad ng lakad yan. Tapos nagsasalita. Amen. Kasi tinawag sila ng Lord. Amen. Tumayo po tayong lahat. Pasalamatan natin ang Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Hindi ka namin magawang hindi pasalamatan sa araw na ito. Sige po, manalangin po tayo. Pag-pray po natin kasama at pasalamatan natin ang kanyang buhay. Nakasama natin siya. Pasalamatan natin kung anong naalala natin na sa isip natin na dapat pasalamatan sa kanyang buhay dahil ang Diyos nag-reveal sa atin ngayon. Ibig sabihin, nagpapahayag ang Diyos sa atin para magdeklara ng pasalamat sa mga kasama natin. Na sila nagpatuloy sa loob ng isang taon, sa sunod na taon ay makakasama pa rin natin. Pag-pray po natin sila. Pag-pray po natin bawat isa. Sige po, mag-pray po tayo ng pagpapasalamat sa bawat isa sa atin. Amang Banal, salamat po, napakabuti mo. Kuha ka ng partner para mag-pray. Kuha ka ng partner. Hallelujah. Amang Banal, ikaw ang kagalingan. Amang Banal, ikaw ang kabutihan namin. Amang Banal, kayo po ang Diyos na mabuti sa buhay namin. Ang kabutihan mo'y kayamanan namin. Salamat sa kabutihan na yan. Salamat sa mga instrumentalist na ito, Diyos, na natili sa loob ng isang taon. At sunod na mga taon pa. Maaring marami kami mga plano na hindi natupad. But right now, we declare and seal this prayer of thanksgiving. Right now, mga pinag-uusapan namin sa church, na yun po ang mangyari at maganap. Naniniwala po kami na kami habang nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, itong bagong taon ng darating na 2026, ngayon pa lamang pinapasalamatan namin ang tagumpay sa ministeryo ng Bahay Dalanginan, sa aming pamilya, sa bawat isa sa amin, sa aming trabaho, sa aming company, at the same time, sa aming personal. Salamat din sa aming mga sarili, O Diyos, na kami nagpatuloy, hindi nanghina. Salamat po. Pinapasalamatan ka namin sa aming kasama na ito. Yes. Sa aming mga kapatid na ito. Salamat din, O Diyos, sa mga dumating na mananatili sila at darating pa marami, O Diyos. Salamat sa mga upuan na yan, na punong-puno. At ang iyong mga anghel ay pinupukaw ang mga nangihina, pinapalakas. Ang iyong banal na Espiritu ay nagpapalakas sa mga nanghina na sila ay makasama namin. Ang mga matagal namin hindi kasama. Nagkakaroon ng dakilang revival sa lugar na ito, O Diyos. Revival of thanksgiving, revival of relationship with you, Father God. Salamat po, Ama. Salamat, O Diyos, sa mga lingkod mo. Salamat, O Diyos, sa magandang pakiramdam. Inalis mo ang tampo sa manang loob.
Inalis mo, O Diyos, ang anumang uri na harang sa buhay namin. Salamat sa mga magulang namin. Salamat sa mga kasama namin ngayon. Yes, Lord. Salamat po, Ama, na tinuturuan mo kami na sumamba sa iyo. Salamat sa mga salita mo. Tunay at totoo ka. Ano man ang nagaganap sa buhay namin, ikaw kasama namin. Ikaw ang pag-ibig namin, O Diyos. Ikaw ang kalinga namin. Ikaw ang aming musika. Ikaw ang aming himig. Ikaw ang kalinga namin sa lahat ng panahon na kami nag-iisa, O Diyos. Salamat. Pag sa lugar na ito. Salamat din sa building. Salamat din sa property. For this 2026 is a year of fulfillment. Assurance. Victory. Healing. Deliverance. Abundant blessings. Overwhelming blessing. Unlimited blessing for us. Salamat o Diyos. Maging sa mga lingkod mo, salamat sa mga partners. Salamat o Diyos sa mga nagkakaloob, sa mga regalo na ipinagkakatiwala mo ngayon o Diyos sa bawat isa. Salamat o Diyos sa sama-sama naming pagse-celebrate. Ngayong tanghali o Diyos, dinadakila ka namin. Ngayong tanghali ay dinideklara namin sa lugar na ito na ang bawat tao ay mapagpasalamat sa iyo. Salamat sa nagaganap sa aming gobyerno, O Diyos. Dahil nililinis mo at ikaw ay may ginagawang pagbabago sa bansa namin. Salamat sa mga propeta mo. Salamat sa mga manggagawa mo, Father God. Salamat sa buhay ng lingkod mo, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sa aming kanya-kanya mga asawa, O Diyos. Salamat sa business na pinagsagana mo, pinagtagumpay mo, i-enlarge mo, Father God. Ito'y resulta ng iyong pagpala dahil sa pagpapasalamat at lalo kaming magpapasalamat sa iyo. Hallelujah. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. Sabihin natin ang panalangin na ito. O Diyos, nagpapasalamat kami dahil ang kaligtasan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, ay binayaran ang aming mga kasalanan. Mula noon, ngayon at magpakailanman, ikaw ay hahawak sa buhay namin. Ikaw ay Diyos namin. Habang panahon, ang Kapaskuhan ay tanda o Diyos, sabihin po natin, tanda o Diyos ng iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Pinasasalamatan ka namin dahil ang mga salita mo ang siya naging dahilan para maituwid ang buhay namin. Lalakad kami sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Kami ay magtatagumpay mula sa araw na ito. Habang panahon, tinanggap na namin ang pakunlad, ang kasaganaan, ang kagalingan, ang paglago, ang pagbabagong ganap. Tinanggap na namin mula sa araw na ito. Habang panahon, ikaw ang Diyos namin. Kami at ang aming sambahayan ay maglilingkod sa Diyos mula sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sa ngalan ni Kristo Jesus, Tatay magsabi na, Amen! Amen! Palapakan po natin ang Diyos. Lord, salamat. Salamat po, Diyos. Amen! Amen! Glory to God, hallelujah. Ngayon po ay salamat sa narinig na salita ng Panginoon. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Ngayon po ay dumako naman tayo sa pagbibigay. Tayo po ay magbigay
awitin po natin ang Lord, I